Magandang gabi mga kapatid. Talaga ngayon po ay isang magandang gabi. Hindi po umuulan. Ang sinasabi po ng ating pag-asa, ang ating weather agency na tayo po magkakaroon po ng La Nina sa taon na ito. So, ibig sabihin, ito isang maulan na taon kaysa dun sa nakaraang taon. Ano po? So, pero tayo po magpapatuloy po sa ating pangangaral dito po sa ating Facebook Live every 8:15 in the evening. Ano po. So, batiin po natin ang ating mga igsoon. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. At sa ating po mga kakabsat, na ibang gabi kada kayo amin, kakabsat. At doon po sa ating mga katugangan sa Bicol Region. Diyos marahay na bangki sa Dugabus. At sa Pangasinan, Masantos Yalabi, sa mga taga Romblon, maya na gabi, at dito po sa aming lugar, ang mga lugar ng Mekini, Maya Pabing, Kiyakungan. So, ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito, inaangkop sa ating panahon. Kahit kailan, ito po ay totoo. Kasi ito'y totoo eh. Ito po ay tungkol po sa pag-asa. Marami pong, alam po ninyo, ang pag-asa, yan po ay isang bagay na hindi nabibili. Ito po ay isang bagay na inaasahan natin darating at favorable sa atin. Yung pag-asa, yan ang hope na sinasabi. Makikita natin po sa panahon natin ngayon ay talagang kailangan natin ng pag-asa. Kasi ito'y napakahirap na panahon. Maraming mga tao po nawawalan ng pag-asa. Dahil nga po sa pagdaan ng mga araw, imbes ng mga bagay-bagay ay bumuti, hindi bumubuti. Lalo pa nagiging masama gaya ng gawa po ng pandemyang ito. So, paano tayo mabubuhay na may pag-asa? How do we live in hope? Yun po yung magandang pag-isipan natin. Po. Dito po sa ating teksto, dito sa Romans chapter 5, verses 1 to 5, ito po isang magandang basahin po natin. Kaya't yamang tayo ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalalatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian, sa pagkaalam ng kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Dito po makikita natin ang pinagmulan po ng ating pag-asa ay dahil sa kaawaan ng Diyos. Tayo po iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Ito po tinatawag natin magandang balita. Tayo po ay nung tayo naging mga Kristiyano, tayo sumampalataya sa mabuting balita. Tayo na nagsumampalataya ng kamatayan ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng ating Panginoon, tayo po'y nakalapit sa biyayang ito. Dahil sa pagsunod po natin sa Ebanghelyo na ating pinaninindigan. In other words, tayo naniniwala na ito ay totoo. Itong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya tayo nagagalak. Nung tayo po'y tumunod sa Ebanghelyo, tayo nagagalak. Katulad po ng bating. Nung siya'y nabautismuhan ni Felipe, siya yung umalis na nagagalak. Bakit? Sapagkat tayo po ay meron talagang pag-asa, mga kapatid. Pag-asa ng buhay na wala hanggan. Dahil nga po sa pamamagitan ng ating Panginoon. So nagagalak tayo sapagkat nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pero hindi lamang yun. Ito po isang bagay na hindi maintindihan ng mga taga-sanglibutan at yung mga Kristiyano mahinang pananampalataya. Kahit ang susunod na talata, sinasabi sa atin, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan
Alam po yung salitang kapigatihan, that is always negative. Ito isang bagay na masakit na nangyayari sa isang tao. Dito po sa, tingnan natin sa English, ano po? Sa New King James, sabi dito, tribulations. Tribulations. Kapighatian. Ito ay paghihirap na dinadanas natin. Paano tayo magagalak sa gitna ng kahirapan, ng kapigatihan? Alam po nyo, itong mga taong katulad namin na nabuhay sa kahirapan, ano po? Alam na, naintindihan mo yun. Yung kahirapan na dinanas mo, ay nagbibigay siya ng pagnanasa at paninindigan na ikaw umalis doon. Hindi kayo nagtiis, nagtyaga, nagsumikap, upang kayo makapag-aral, makatapos, upang yung atong buhay mo. Saan ang galing yun? Sa iyong kapigatihan. So, ang kapigatihan, sabi nga po ni Pablo, sa pagkaalam ng kapigatihan ay nagbubunga ng pagtitis. Amen. Yung po mga taong mahihirap, alam nila yung pagtitiis. Yung mga taong talagang mahirap ang buhay, na halos hindi kumain, alam nila yung pagtitiis. Doon sa ating pananampalataya, pag dumadaanas tayo ng kapigatihan, tuto tayo magtiis. Bakit? Sa anong dahilan? Bakit tayo nagtitiis? At ang pagtitiis ay pagpapatibay. Ang pagtitiis ay nagpapatibay sa pagkatao ng isang tao. At sa larangan po ng pananampalataya, ang pagtitiis ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. At nagpapatibay ng pag-asa. Marami pong bagay na pwedeng ipakahulugan ng mga talatang ito. Kapag tayo po ay nagtitiis, tayo dumadaan ng kapigatihan, natuto tayo magtiis, natuto tayo maging mas tapat sa Diyos. Sapagkat ang mga bagay na kapigatihan ay ito po ay pagsubok sa ating pananampalataya. Habang dumadaan tayo sa kapigatihan, lalo tayong tumitibay sa ating pananampalataya. Habang tayo nagtitiis, lalo tayong nagtitibay sa ating pananampalataya. At kung tayo tumitibay sa ating pananampalataya, tumitibay na ng ating pag-asa na tayo makarating sa langit din ng ating pag-asa. In other words, lalong tumitingkad ng iyong pagnanasang makarating sa langit. Kaya ikukumpara mo ang mga bagay na nakikita natin sa lupa, mas gusto mo kung pumunta sa langit ng pag-asa na ibinigay sa atin. At di tayo binigo, hindi binibigo. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ibinigay ng Diyos Espiritu Santo, ipinahayag niya ang salita ng katotohanan na nagpapatibay sa atin. Kaya dito po sa binasa natin, ando doon yung ating pag-asa. Nagagalak tayo sa kapigatihan dahil sa kapigatihan lalong lumalapit tayo sa ating pag-asa. Sa pag-asa ipinangako sa atin ng Diyos. Kaya kung tayo po yung napipighati o dumadalas tayo ng kahirapan, huwag tayo malungkot. Malapay tayo matuto na magtiis. At tayo sa ganon, ititibay tayo sa ating pananampalataya. At pag tumitibay tayo, tumitibay na ng ating pag-asa. Alam po ninyo, ang mga kapigatihan natin, kung minsan kasalanan din natin. May mga kapigatihan na wala tayong kinalaman na nangyayari sa atin. Totoo yun, dahil tayo dito sa lupa. Pero kung minsan ang ating mga kapigatihan, kasalanan din natin. Sa kawalan ng maingat na pag-iisip, maingat pagpaplano sa ating buhay. Kaya tayo kumisan nagbubunga ng hindi maganda. Pero paano natin malalaman na kung ano ang ating pag-asa na nakalagay sa ating buhay? Pagka isang Kristiyano, ang kanyang pananaw sa buhay at kamatayan, ipinapayag niya ang kanyang pag-asa o kawalan ng pag-asa. Kapag ang isang Kristiyano ay mahalaga pa rin sa kanya mga bagay na material kaysa sa mga bagay na spiritual, hindi siya naniniwala sa pag-asang ipinangako sa atin ng Diyos.
Siya'y naniniwala sa material na pag-asa kaysa sa spiritual na pag-asa. Kung ano ang priority ng isang Kristiyano, makikita mo roon kung anong pag-asa nasa kanyang kaisipan. Pagka mas ang isang Kristiyano ay mas nakahilig sa material na pamumuhay, ang kanyang pag-asa ay wala sa langit, kundi nasa mundong ito. Pero kapag ang Kristiyano nakahilig sa mga bagay na espiritual, malalaman natin kung anong pag-asa niya. Ang pag-asa na ipinangako sa atin ng Diyos. Paano nabubuhay ang Kristiyano? Makikita natin kung anong pag-asa mayroon siya. Pag-asa sa material na karangyaan o sa spiritual na karangyaan. Makikita natin yan sa paraan ng kanyang pamumuhay at kung ano ang pagtingin niya ng kahalagahan ng mga bagay. Kung mas mahalaga sa kanyang material na bagay, andun ang pag-asa niya. Kung mas mahalaga sa spiritual na bagay, andun ang pag-asa niya. So yung makikita mo sa buhay ng Kristiyano yan, kung paano siya nabubuhay, ano mas mahalaga sa kanya, ano mahalaga sa buhay niya. Kumis na Kristiyano nga sinasabi niya natin ang sarili natin. Pero ang ating pamumuhay ay itinatanggi niya. Dahil nga ang ating pamumuhay ay hindi na kahilig sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Malapay sa ating mga kalooban. Ang pag-asa at pananampalataya ay magkaugnay. Kaya nga sinasabi ni Pablo, kapag tayo na dumadaan sa kapigatihan, ay natututo tayo magtiis. At ang pagtitiis ay ang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya at pag-asa ay magkasama. Kapag kang isang Kristiyano ay tapat, ang kanyang pag-asa ay lalong maliwanag. Pag ang isang Kristiyano hindi tapat, wala sa pag-asa. So, hindi natin pwede sabihin, ako yung maasa sa buhay na walang hanggan ay pinangako sa atin ng Diyos. At the same time, ang pamumuhay mo hindi tapat sa kalooban ng Diyos. Wala ka pag-asa. Ang pag-asa at ang pananampalataya, hindi natin pwedeng pag-iwalayin. Kaya tayo umaasa at tumitindi ang ating pag-asa dahil tayo sumasampalataya. Pag tayo sumasampalataya, lalong tumitindi ang ating pag-asa. Magkasama silang pareho, hindi natin pwedeng pag-iwalayin. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakatakila sa mga ito ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig o pagmamahal, di nawawala yan. May pagmamahal sa lupa, may pagmamahal sa langit. Pero ang pananampalataya at pag-asa, dating araw mawawala yan. Dahil pag tayo sumasampalataya tayo sa Diyos. Sumasampalataya na tayo liligtas ng Panginoon. Sumasampalataya tayo titira sa lahat ng pakailanman. Wala pa yung mga yun eh. Pero pag nakamtan mo na yan, hindi ka na sumasampalataya. Nakamtan mo na. Ganon din ang pag-asa. Pag nakamtan mo na yung pag-asa, hindi na pag-asa yan. Pero yung pagmamahalan doon pa rin sa langit. Kaya ito sabi nito, pinakandakila sa mga ito yung pag-ibig o pagmamahal. Dito po sa Efeso, ika-4 na kabanata, sa ika-4 hanggang ika-4. May isang katawan, isang espiritu, kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, andun ang pag-asa, andun ang pananampalataya. Hindi sila pwede paghiwalayin. Pag tayo sumasampalataya sa Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban, dahil naniniwala tayo sa pag-asa yung pinangako niya. Kung meron tayo po yung umaasa sa pag-asa yung pinangako niya, dahil tayo sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. So, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Palagi sila magkasama. Faith and hope are always joined. Ang pag-asa at pananampalataya palagi magkasama yan. Kaya pag isang Kristiyano nagsisimula siyang umalis sa pananampalataya, alam niya wala na siyang pag-asa. Pag isang Kristiyano po ay nagsimulang tumalikod sa kanyang pananampalataya, alam niya wala na siyang pag-asa. Pag ang isang Kristiyano nagnunumbalik sa sanglibutan, alam niya wala na siyang pag-asa. Pag ang Kristiyano natili sa pagkakasala, alam niya wala na siyang pag-asa. Di ba mahirap manalangin kung ikay nagkakasala? Mahirap kang lumapit sa Ama kung ikay nagkakasala. Pero kung ikaw ay tapat sa Panginoon,
tapat sa kanyang kalooban, madaling manalangin sa Ama, madaling makipag-usap sa Kanya. Pero kayo nagkakasala, di sumusunod ng kalooban, mahirap makipag-usap sa Ama, mahirap manalangin. Kaya palagi magkasama yung dalawa. Kaya pananampalataya at ang pag-asa. Gayun din naman sa lahat ng bagay, di ba? Kung tayo po ay nag-aaral sa pamantasan, pagiging tapat at masipag sa iyong pag-aaral, malaki yung pag-asa makatapos, di ba? Pero kung ikay tamad, panjing-panjing, lumaliit ang pag-asa mong makatapos. Totoo yun, di ba? Kapag kaya ka naman nagtatrabaho, kapag kaya tamad, walang interes sa trabaho, maliit ang pag-asa mong umasenso. Pero kayo masipag at ikaw ay talagang committed sa trabaho mo, yung pag-asa ng umasenso ay lalong tumitindi. Kaya palaging gano'n. Kaya pananampalataya at pag-asa, palaging nagkakaunaya. Huwag tayo mag-isip huwag tayong malaginip na kung tayo po naman ay hindi naman talaga masigasig sa ating gawain pang-espiritual na asahan mo na ikay maliligtas. Far from it. Hindi ka sumasamba. Pamisan-misan lang. E paano ka maliligtas pagka gano'n? Hindi tayo maliligtas by a bare minimum. Kaunti, sakto lang, hindi tayo maligtas sa gano'n. Kailangan gawin natin ang buong kalooban ng Diyos. So, ang ating pag-asa ay ang ating Panginoon. Ang ating pag-asa bilang mga Kristiyano ay nakadikit sa ating Panginoon sapagkat siya ating pag-asa. Dahil po sa kamatayan at pagtitiis na ginawa ng ating Panginoon, iniwan niya ang kalulatian sa langit. Tandaan po natin, huwag natin kalimutan yun. Siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat, katulad ng kanyang Ama, katulad ng Espiritu Santo. Pero iniwan niya yung karangalan na yun. Siya nagpakababa, nakitulad sa atin. At nagtiis at naging masunod hanggang sa kamatay para lang tayo maligtas. Kung hindi ginawa ng Panginoon, lahat tayo pag-asa. Ang kanyang kamatayan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dito po sa 1 Timothy chapter 1 verse 1. Si Pablo ng apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Maganda po yan. Pero hindi pa sinasabi na si Kristo ay ating tagapagligtas. So pag pinagsama natin yun, ibig sabihin ng ating Panginoon ay Diyos. Halimbawa, dito po sa Titus, ano po? Ano lang po, konting paliwanag lang. Wala nang bayad po ito. Dito po sa Titus chapter 2 verse 10, halimbawa, not filtering, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. So tinatawag ang Diyos na ating tagapagligtas. Tapos dito po sa verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Sino yung dakilang Diyos dito? Ang ating Panginoon. At siya ang ating tagapagligtas. So, ang ating Panginoon, ang ating pag-asa. Nakasalalay sa Kanya ang pagtahak natin sa langit at pagtirat natin sa langit kasama ng Diyos magpakailanman. Kaya yun ay nasa ating Panginoon. Maraming klaseng pag-asa. Kung tayo po'y umaasa sa buhay na ito sa mga tao, minsan yung pag-asa natin nawawala. Ito'y patay na pag-asa. Hindi na natin maasahan. Halimbawa, minsan meron tayong inaasang darating. Nangyari po sa amin to sa airport dati, no? Inaasahan mo darating yung bisita mo. Sabi niya, ang expected time of arrival ay halimbawa 2 a.m. Eh, lumampas na yung 2 a.m. wala pa siya. Ano sasabihin natin? Wala na tayong pag-asa darating pa yan. So yung pag-asa mo patay na. Wala ka lang hinihintay. Lumampas na yung oras ng pagdating ng hinihintay mo. Wala na. Tapos lumampas na 1 oras. Naku, lalo na tayo walang pag-asa nitong darating pa yan. Tapos lumampas ng 2 oras. Umuwi na tayo, hindi na darating yun. So yung pag-asa niya, wala. Ito yung naging patay na pag-asa.
O kaya, may nagsabi sa iyo, isang tao, sa bukas, puntak sa bahay, bibigay ko yung pera mo. Hindi pumuntak sa bahay niya. Wala siya, walis eh. Sabi ng bayan, asawa niya, biglang umalis kanina eh. Hindi, hintayin ko na. Tapos lumampas ng 6 na oras, wala pa rin dumating. Sabi, wala lang pag-asang darating pa yan. Kaya babalik na lang ako bukas. So, yung may mga pag-asang nawawala. So, minsan pala pag ang tao nagako sa atin, minsan napapako yung pag-asa niya. Wala na akong pag-asa, babayaran pa ako ng tao niya sa utang niya. 5 taon nang lumipas, hindi pa niya binabayaran. Hindi ko na inaasang babayaran pa niya. Patay na pag-asa yun. Pero ang ating pag-asa ay hindi kayo. Sabi ng mga matagi, hindi gayon. Hindi gayon ang ating pag-asa. Ang ating pag-asa ay isang buhay na pag-asa. It's a living hope. Ito yung buhay na pag-asa na. Hindi siya namamatay, hindi siya nawawala. Andun siya palagi yung pag-asang yan. Hindi katulad pagkang tao nangako sa atin, hindi natin lang kung matutuloy o matutupad. Pero yung pag-asang ito, sapagkat ang nangako rito ang Diyos, hindi ito mawawala, ito yung mananatili. Sa Old Testament, kapag ang Diyos ay nakikipagkatipa, noong Diyos yung nangangako, ang ginagamit niyang pangalan ni LORD capital o YSWH. Ang ibig sabihin ng palagi ng umiiral. Kung siya palagi ng umiiral at siya nangako, tutuparin niya. Dahil dyan lang siya, hindi siya maalis. Pero siyempre, sa tao, namamatay yan. Kahit nangako pa siya sa'yo, kung namatay na siya, hindi na niya matutupad yung pangako niya. Dahil siya nawawala. Pero Diyos hindi. Sa ating pag-asa, sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, ang ating pag-asa ay isang buhay na pag-asa. It's a living hope. Napakaganda po niya. In other words, kahit pumatay tayo, doon pa rin yung pag-asang yun. Kung tayo natiling tapat sa iyong pananampalataya. Andun yung pag-asang yun, di mo mawawala yun. Kahit ang Panginoon ay hindi pa darating sa pangalang andun pa rin yung pag-asang hindi nawawala yun. At kung tayo namatay na, andun pa rin yung pag-asang yun, hindi nawawala yun. It's a living hope. It's a continuing hope. Hindi po ito katulad ng pagtantawi ng ako. Dito po sa unang Pedro, chapter 1, verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo mula sa mga patay. Bakit ito yung buhay na pag-asa? At anong kaugnayan ito sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon mula sa patay? Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon mula sa mga patay ay nagpatunay na siyang Diyos, anak ng Diyos, na may kapangyarihan. Siyang anak ng Diyos may kapangyarihan, ligtas tayo. Kaya yung ating pag-asa ay isang buhay na pag-asa. Eh siyempre ang ating Panginoon, hindi walang hanggan. Andyan lang yan palagi. At hindi siya sinungaling. Kaya ang ating pag-asa ay talagang buhay. Hindi ito mamamatay, hindi ito mawawala. It's always there. So palagi din yung pag-asa nyo. Hindi siya mawawala. Ito yung nakasalalay dahil namatay ang ating Panginoon, tumulong kayong dugo. At ito naging dugo ng tipa na nagalis sa ating mga kasalanan. At dahil sa labuhay na maguling mula sa mga patay, pinatutunayan na siyang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Kung nasa kanya ang ating pag-asa at siya anak ng Diyos na may kapangyarihan sa ating maasahan natin. At pwede tayong manindigan sa ating pag-asa. So ito isang buhay na pag-asa na maganda yan. Maganda yan. Kaya dahil ito yung buhay na pag-asa, ito ay mangyayari, hindi ito mapapako. Kaya tayo po ay sumasampalataya. Kaya tayo nagsusumikap. Tayo nagtitiis. Dahil alam natin yung pag-asa yun, nagtutupa rin ng Diyos. It's a living hope. Ito yung buhay na pag-asa. Ano po itong pag-asa ito na nasa ating Panginoon? Number 1, ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Ang kamatayan po kung hindi na tayo mabubuhay maguli ay isang nakakatakot na bagay. Siyempre, wala ka na. Hindi na katapusan ng buhay mo. Nakakatakot yun. Pero kung ating pag-asa ay ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli mula sa mga patay,
hindi nakakatakot ng kamatay. Bakit? Sapagkat ikaw mabubuhay na maguli. Kung ikaw namatay, hindi ka na mabubuhay na maguli, kakatakot yun. Dahil wala, hindi na katapusan mo. Pero ngayon namatay, meron tayong pag-asa mabuhay na maguli. Hindi ka pa tapos. Na dating araw kayo mabubuhay na maguli. Dito po sa Acts chapter 24, verse 15. Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila, yung Kristiyano, na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matwid at mga hindi matwid. Ito makita nyo, dalawa klaseng isang pagkabuhay na maguli, sa mga matwid, mabubuhay na maguli, sa mga hindi matwid, mabubuhay rin siya na maguli. So itong yung aral po ng isang grupo na tinatawag annihilationism, na kapag kayo namatay, na hindi tapat, hindi ka na mabubuhay maguli, ikay mawawala na, yun ay wrong. Sapagkat yung matwid ay mabubuhay na maguli, at yung hindi matwid ay mabubuhay na maguli. Tulad po na sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 5, 28 to verse 29, ito'y sabay na mangyayari. Mayroon pa mga katuruan na ang pagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga matwid at di matwid ay 1,000 years. Wala gano'n. Ito po sa John chapter 5, 28, 29, maliwanag po sa atin. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Yung bang patay, nakakarinig? Hindi. So, kung nakarinig ka ng tinig, ikay buhay. At magsisilabas ang magawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang gawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa katulan. So in other words, mabubuhay maguli ang lahat ng mga tao. Kung ikay matwid, mabubuhay tayo lahat mo. Kaya lang, ibang kaiba'y pupuntahan natin. Yung mga matwid ay mabubuhay na maguli sa buhay. At yung mga hindi matwid ay mabubuhay na maguli sa katulan o sa kaparusahan. Pero tayo mabubuhay na maguli. So, ibig sabihin, pag namatay tayo, hindi yan ang katapusan. Yung pala ang simula. Either nagsimula lang ating kaligayahan kung tayo maliligtas, o simula lang ating kaparusahan kung hindi tayo maliligtas. So the death is not the end of everything. It's the beginning. Yun ang simula. Kung anong ginawa mo sa lupa. Dito po sa 1 Corinthians 15:19 to verse 20. Kung para sa buhay na ito lamang tayo maasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo pinakakawawi, of course. Alam mo yung mga tao sa libutan, ginagawa yung gusto nila. They do their pleasure. They satisfy their lust, their fleshly desires. Ginagawa nila lahat yan. Their materialism. Ginagawa nila yan. Actually, natutuwa. Tayo naman, di natin ginagawa. So, kung wala na tayo pag-asa, maliban sa mundo, kawawa tayo. Para saan na tayo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos? Para saan yun? Kung di tayo mabubuhay na maguli. Walang kwenta. Kung walang pagkabuhay na magali, gawin natin ang ginagawa sa kalibutan. Tayo kumain, umitom, sapagkat most tayo mamamatay. Let's eat and be merry, for tomorrow we will die. Pero hindi tayo gano'n. Bakit? Dahil meron tayo pag-asa tayo mabuhay na maguli. Sa verse 20, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siyang bulang bunga ng mga patay is the firstborn from the dead. Ano ibig sabihin? No? Hindi po ating pinakaunang nabuhay na maguli. Si Lazarus ay nabuhay na maguli. Nauna siya sa ating Panginoon. May mga tao sa Old Testament na nabuhay na maguli. Nauna sila sa ating Panginoon. Nung namatay ang Panginoon sa krus, may mga banal na nabuhay na maguli. So, hindi yung Panginoon unang pinakaunang nabuhay na maguli. So, anong ibig sabihin siyang panganay na mga namatay? Unang bunga ng mga namatay. Siyang namatay, siyang kauna-unang namatay, at nabuhay na maguli, at di na namatay. Yung mga nabuhay na maguli sa kamatayan ng Panginoon, yung nabuhay na maguli sa Old Testament, namatay rin eventually yun. Pero siya lamang ang namatay, nabuhay na maguli, di na namatay. Sa siyang unang buha na mga namatay, the firstborn from the dead. Kung ito lohika niya. Doon po sa 1 Corinthians chapter 15, ang context po noon ay mas sinasabi ng ibang mga taga-Korinto, walang pagkabuhay na maguli. There is no such thing as resurrection from the dead.
pinatunayan ni Pablo ni Bulaan. Ito to, false news. Sige. Unang-una, pinatunayan niya na may nakakita sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Di ba sa unang bahagi? May nakakita kanya. At kami saksi rin diyan. Kung may mga nakakita, yun ay totoo kanya. So kung si Kristo ay totoo na binuhay na maguli, ay tayo na buhay na maguli kanya. Mabubuhay rin tayo maguli. Dahil siya ang yung unang bunga mula sa mga patay. At sabi niya, kung si Kristo na buhay na maguli, bakit may ilan sa inyo nagsasabi na walang pagkabuhay na maguli kanya? Kung walang pagkabuhay na maguli, walang mabubuhay na maguli kahit isa. May nabuhay na maguli ng ating Panginoon. So, pinatutunayan na may pagkabuhay na maguli. Sabi niya, kung walang pagkabuhay na maguli, sa lahat ng tao, tayo pinakakawawa. Totoo yun. Pero may pagkabuhay na maguli, hindi tayo kawawa. So, ito yung pag-aasa ng buhay na maguli. Pagka namatay yung Kristiyano, malungkot po yun from human standpoint dahil siyempre hindi na natin makikita yung tao. Hindi na natin makasama. Hindi natin makausap. Pero pag namatay isang Kristiyano, hindi tayo, malungkot tayo pero hindi katulad ng walang pag-asa. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to verse 14. Mga kapatid, nais na yung malaman ninyo tungkol sa mga natutulog. Ito po express sa mga namatay. Upang kayo wag manungkot. Hindi ka mo mag-uol, ganyan. Nagaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumampalataya si Jesus ay namatay at muling binuhay, gayon din naman sa pamamagitan ng Jesus ang mga nangatutulog ay dadali ng Diyos na kasama niya. So in other words, nabuhay na maguli yung Panginoon, buhay rin tayo maguli. Kaya kung namatay man ng isang kapatid, na isang Kristiyano, tayo malungkot pero hindi katulad ng walang pag-asa. Alam natin, pasamantala lang na sinehiwalay sa atin, dating araw tayo lahat makikita maguli sapagkat tayo natin bubuhay na maguli dahil ang ating buhay na buhay na maguli. So ito ang isang bahagi ng ating pag-asa. Tayo mabubuhay na maguli. Kasi pag nabuhay tayo maguli, ang ating mga katawan na hindi na katawan pang lupa. Ito yung mga spiritual na katawan. Either nakikipupunta sa impyerno, meron kang katawan doon na may pakiramdam, pero hindi mo mamatay, hindi masisira, hindi mabubulo. So gano'ng kahirap ang kamatay ang kaparusahan sa impyerno. Walang hanggan na paghihirap at pagdurusa. Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan, the hope of eternal life. Ito may ibang mga kapatid, hindi po nila naiintindihan kung ibig sabihin ng eternal life. Hindi ibig sabihin ng eternal life ay hindi ka lang mamamatay o immortality, it's more than that. Yung sinasabing eternal life, ito yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mamaya makikita natin kung ibig sabihin no. Dito po sa Titus chapter 1 verse 1, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo, siya kasusulong ng pananampalataya na makahiliran ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang panahon na ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa tandang panahon na ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sira din itong pag-asa ng buhay na walang hanggan na ito yung pinagkatiwala kay Pablo, ito yung kanyang pinapangaral kanya. So yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, it's the hope of eternal life. Hindi po nagsasabing once saved, always saved. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Kung meron na silang buhay na walang hanggan, wala na silang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nakuha na nila yung pag-asa eh. Pag ang pag-asa ay nangyari na, yung inaasahan po natin yung dumating na, wala ka ng pag-asa. Tapos na yung pag-asa mo, dumating na yung inaasahan mo eh. So kung ito yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, pero meron silang buhay na walang hanggan, ano pa ang pag-asa ang hinihintay nila? Kasi meron na silang buhay na walang hanggan, di ba? So ito yung pag-asa, ito yung darating palak. Ito wala pa sa ating mga kamay, pero dahil ang Diyos ang nangako, hindi nakapagsisinungaling, alam natin na yun yung mapapasa atin. Walang pagkakaiba po yan sa tinatang nating pag ikay nagpunta sa bangko, at ikaw ay nagkaroon na tinatawag na time deposit. So,
ilalagak mo yung bangko mo, ang mga pera mo sa bangko, ang merong kasunduan, sasabihin, halimbawa, 5 taon may deposito mo yung pera mo, pero kung ito yung time deposit, hindi mo sila mawi-withdraw. Sila yung kasamantalang hahawakan ng bangko at kikita yung bangko sa pera mo dahil i-invest na yun. Pero alimbawa, after 5 years, sabi ng kasunduan, ang pera mo ay kikita ng 50%. So, alimbawa, kung 1,000 yung inilagak mo, magkikita sila ng 50%. So, 500 pesos. Halimbawa lang po. So, pag kinuha yung pera mo, after 5 years, 1,500 na, hindi na 1,000. Ang tanong, may pera ka ba? Oo. Awak mo? Hindi. Dahil lang sa bangko eh. After 5 years, makukuha mo siya. Gaya din ang buhay na walang hanggan natin. Meron tayong buhay na walang hanggan. Kanin, nasa ating Panginoon. Kailan natin makukuha pag dumating ang ating Panginoon? So yung mga nagsasabing, yung mga Church of Christ, walang buhay na walang hanggan, dito totoo yun. Silang walang buhay na walang hanggan. Tayo po ay may buhay na walang hanggan, nasaan? Nasa kamay ng ating Panginoon. At pagka siya'y pinakayag, makakamtan na natin ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Dito po sa Pilipos. Hindi po ako nagkakamali. O Colossians, mali, Colossians po. Colossians chapter 3. Naisip po yung Pilipos, ano? Dito po sa Colossians chapter 3, ano, sabi nito, for you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. So doon natin tatanggapin ng buhay na walang hanggan na nakatago sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang nangako sa atin ay ang Diyos na hindi maaaring makapagsisinungaling. Dito po sa unang Pedro, sa unang kabanata, ika-4 hanggang ika-5 talata. Ano klaseng pag-asa ito? Ano klaseng makakamtan natin? Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at di kumukupas, na nilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Saan yung ating buhay na walang hanggan? Nasa langit. Kaya kung yung mga tao nagsasabi, pag pumunta ka sa Hades, meron ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka nagsasabi ng totoo, kapatid. Ang ating buhay na walang hanggan ay nasa langit. Doon lang natin makakamtan ang ating buhay na walang hanggan. May nagsisimula na bang buhay na walang hanggan sa Hades? Hindi. Sapagkat ito'y sa langit, hindi sa Hades. Maliwanag po sa mga talatang ito, di ba? Ang ating mana, ang ating buhay na walang hanggan, na hindi nasisira at walang dungis, di kumukupas, nasaan nyo? Sa langit. Doon natin makakamtan yan. Sa langit, ganyan. Ay dito po sa Matthew chapter 6, 20-21, kung di na magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doy ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi makakapasok ni makapagnanakaw, sapagkat nasa ng kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Saan kayamanan to? Sa langit. So pagka tayo nagiging tapat sa kalooban ng Diyos sa mundong ito, nagtitipon tayo ng kayamanan niyo. Buhay na walang hanggan. Ibig siya, nagtitipon tayo ng kayamanan. Tinitiyak natin. Sinisigurado natin kanya ang ating buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos. Ang ating pag-asa ay tiyak at matibay. It's sure and steadfast. Sabihin, hindi ito false news. Hindi ito false hope. Ito'y tiyak, it's sure. Ito'y matibay, it's steadfast. Alam po ba niyo ang angkla ng barko? Isang malaking barko, may isa dalawang angkla yan. Pero issue lang isa lang. Nakita mo yung malaking angkla, no? Pag ito'y binaba nila sa, primero, pag ano dyan, aabante mo na yung barko, tapos ihulog nila yung angkla, tapos uurong siya. So, yung angkla, maano yan, maano kung samantamaan niya, ano yan, hindi mo magagalaw. Pagka alisin nila angkla, ang reverse naman, uurong, susulong yung barko, so yung angkla ay matatanggal.
So, pero pag ditanta natin, gano'n man gumalaw yung dagat, kapag i-angkla ay nandun sa lupa, ay hindi mo magagalaw yung barko. Hindi siya matatanggal doon. So, it's tunay, sure, at matibay. Kahit anong galaw ng dagat, hindi siya matatanggal. Gayon ang ating pag-asa. Ito'y tiyak at matibay. Dito po, Hebrews chapter 6 verse 19. Tagalin natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanktuaryo sa kabila ng tabing. Ito po maganda kung nauntindihan natin ang Old Testament. Ang holy place at holiest of the holy ay nahihiwalay sa isang tabing o isang veil, kortina. Ang ating kaligtasan nasa kabila. Ang ating kaligtasan ay ang namamagitan lang ay isang kortina. At ang kamatayan ng ating po, tinanggal yung tabing na yun. Para makapasok tayo sa banal, sa pinakabanal, ang makita natin ang awa ng Diyos. Well, actually, ito yung nagsasalita sa langit. Nang ating pa yung makit sa langit, adil lang kanyang dugo, para ang ating magkasala ay patawan ng Diyos. So, ang tawag dito, isang tiyak at matibay. It's a sure, steadfast anchor of our souls. So, huwag tayo mag-alala. Ito'y matibay. Hindi ito mawawala kung tayo magiging tapat sa Diyos. Kaya kahit ano ang pagtitiis ng ating danasin sa lupang ito, okay lang. Bakit? Hindi natin matutumbasan ng mga bagay natin pinagtitiisan ang nag-aantay sa ating pagka dumating ang Panginoon. So Romans chapter 5, mulitin natin, 3-5, at hindi lamang gayon, sabi na nga matagin gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapigatihan, sa pagkalam ng kapigatihan, nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Pag tumitibay ang ating pananampalataya, tumitibay rin ang ating pag-asa. Saan gagaling tibay na yon? O sa salita ng Diyos, ito yun. Pero pag tayo ay nagtitiis sa ating mga kapigatihan, tumitibay ang ating pananampalataya. Ang isang estudyante, hindi mo malalaman kung marunong yan kung hindi mo susubukan. Kailan natin malalaman ng isang estudyante magaling sa pamagitan ng test? Hindi ba sila nahihirapan doon? Mahihirapan sila. Kahit sila magsusumikap na mag-aaral. Doon sa kailang pag-aaral, nagtitiis sila. Pero sa kailang pagtitiis, anong nangyayari? Tumitibay ang kailang kaalaman. At pag tumibay kayo ng kaalaman, lumalaki pag-asa nila, makakuha ng malaking grades, di ba? Pero hindi naman sa atin. Pagka tayo dumadaan sa kapigatian dahil sa ating panampalataya, tayo nagtitiis. Pag tayo nagtitibay ang pananampalataya mo. At pag tumitibay ang pananampalataya, tumitibay rin ang pag-asa mo. At makita natin, pagka nakita natin ang kapigatian sa mundong ito, bakit magugusto mo bang magpapigati sa buong wala hanggan? Kapigatian, hindi. Matatapos ang kapigatian na yan pag nandun na tayo sa langit. Kaya yung kaisipan na yan, nagpapatibay sa ating resolve na tayo huwag tuminag, kundi tayo manatiling tapat sa ating pananampalataya. Sa ginagawa natin yun, ang ating pag-asa tumitibay. Yung sa Romans 12:12, magalak kayo sa pag-asa. Bakit? Talaga naman dapat tayo magalak kung may pag-asa ka. Maging matiisi sa kapigatihan. Matyaga sa pananalangin. Malungkot na shipping pagka yung mga kapatid ay nasa kapigatihan. Sila yung nalulungkot, sila yung umiiyak. Isang bagay di na ginagawa. Ano yun? Sila yung manalangin sa Diyos. Ang panalangin ay may nagagawa. Akala natin wala, pero mayroon. Dito po sa James, ano po? Basahin natin sa James chapter 5. Hindi po tayo nagkakamali. Sabi rito, yung panalangin natin ay may nagagawa, mga kapatid. Hindi po walang kapuluhan ang ating pananampalataya. Dito sa James chapter 5 verse 15. And teka muna.
Naligaw tayo. Okay. Ito. 16 pala. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Tagalog para mas maliwanag. Ano po? Dito po sa James chapter 5 verse 16. Ito kung basa natin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Hindi sa pisikal, kundi sa ating kasalanan. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So prayer can accomplish. Kaya tayo matyaga sa pananalangin. Tayo makiusap sa ating Ama. Alala siya si Kaya. Nung siya'y manalangin, dinagdagan ng Diyos ang buhay niya. So, may nagagawang panalangin. So, pag dumating tayo sa kapagatihan, manalangin tayo sa Diyos. Yung ating pag-asa, mga kapatid, hindi pa natin siya nakikita kasi pag-asa nga. Kaya paano pa pag-asa yung pag-asa kung nakita mo na? Hindi na pag-asa po yun. Natupad na yung pag-asa mo. So, yun, hindi na pag-asa yun. Nangyari na yung pag-asa mo. Halimbawa, inaasahan ko kung talagang makakuha ng mataas sa examen na ito. Tapos binigay yung papel nyo, mataas nga ang yung nakuha. Yung wala ka ng pag-asa. Tapos na yung pag-asa mo. Nangyari na yung inaasahan mo. Pero habang hindi pa binibigay yung exams, yung resulta ng exams, ayun na, naghihintay ka na sa yung pag-asa. Naghihintay ka na may pagtitiis. Hanggat hindi sabihin ng teacher kung ibibigay yung mga ano nyo. Ang napakagandang ano no, pakiramdam no. Kung nag-aaral, ikaw ay nagtsagang mag-review bago yung exam at nakita mo very confident na ikaw ay ikaw ay talagang mataas sa makukuha mo dahil sa pagsagot mo doon sa exams. Ikay nagagalak sa paghihintay ng resulta ng iyong exam. Bakit ka nagagalak? Bakit ka excited? Dahil ginawa mo dati mong gawin. Kung tayo tapat sa Diyos, kung tayo tapat sa Diyos at tayo nagsusumikap na maging tapat sa Diyos sa arawan ng buhay natin, excited tayo sa pagdating ng Panginoon. Dahil doon na natin makakamta ng pinangako sa atin. Nagtataka ko sa sanglibutan, bakit pagka nababalitaan, darating ng Panginoon, bakit sila natatakot? Naalala po yung year 2000? Nagbabago po yung century mula 20th century to the 21st century. Di ba nagkaloko-loko yung mga tao noong 2000? Nito na yung mga pera nila, baka kanya mawala yung pera natin. Tapos natatakot sila. Bakit gano'n? Bakit tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon? Bakit ka matatakot makita mo yung papel mo at resulta ng exams? Dahil hindi ka nag-aaral. Alam mo, baksak ka. Kaya hindi mo gusto makita yung resulta ng exams. Kaya kayo nag-aaral, nagsumikap, na maganda yung pakiramdam mo na kayo nag-exam, excited ka. Wala kang kinatatakutan. Dito po sa Hebrews 9:28, ano po? Yung mga Kristiyano, yan ang ating inihintay. Yan ang excited tayo dyan. Hindi tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon. Hebrews 9:28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang makasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon na hindi mo pangharapin ang kasalanan kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Who eagerly wait for Him. Who are those who are eagerly wait for Him? Ang mga Kristiyanong tapat. Mga Kristiyanong sumikap sa kailang pananampalataya. Mga Kristiyanong gusto makilala ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Those people are eagerly waiting for the coming of the Lord. So, hindi pa natin nakita, pero tayo nagagalak. Excited tayo. Kaya naghihintay tayo na may pagtitiis. Parang yan, paano yan, nanganak yung misis mo. Hindi ba yung asawang lalaki,
Siya'y sabik na naghihintay. Gayon din tayo kung tayo namuhay ng tapat sa ating Panginoon. Kung tayo sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon at nagpatuloy tayo sa katapatan sa pananampalataya, hindi tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon. We eagerly wait for His return. Yun po sa Romans chapter 8, 24 to 25, sapagkat tayo niligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asa nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga umaasa sa nakikita, nakita mo na, hindi mo na inaasahan. Subalit kung umasa tayo sa hindi natin nakikita, inintay natin itong may pagtitiis. We wait for it with perseverance. Ayun sa isang programa na isang Baptist preacher dati, sinasabi niya, ano gusto niya sa Church of Christ? May pagtitiis pa dyan. Sa amin, wala na. Really? Binasa namin ito. Tapos nagtanong kami, mayroon bang pagtitiis o wala? Mayroon. Siya hinihintay pa lang natin yung pag-asa eh. Hindi pa dumating eh. Darating pala eh. Matutong pala yung pag-asa pagdating ng ating Panginoon. So, we eagerly wait for it with perseverance. Hindi siya pagtitis na ikay nalulukot o na naiinis. Hindi. Iyon ay excited ka for the coming of the Lord. Yun po, Hebrews chapter 10, verse 23. Bakit? Sapagkat ang nangako sa atin ay tapat. Ayan, Diyos nangako. Kung ako lang ang mangako, hindi patiyak yan kasi pwede kong tuparin, pwede kong hindi. Wala akong ganung kapangyarihan na matiyak mo kung mangyayari sa pangyayari. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So nakikatiyak tayo na matutupad yung mga bagay na ipinangako niya sa atin. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa dito po sa Hebrews 10:23 na walang pag-aalilangan sapagkat siya na nangako'y tapat. Sino ba nangako sa atin? Ang Diyos, ang ating Panginoon, ang Espiritu Santo. Hindi ba nila tutuparin ang pangako? Yes, they will. Hindi nga lang natin kung kailan, but they will. Dahil at sila ang Diyos na nangako ay tapat. So tayo, Kristiyano, meron tayong pag-asa. Ito ang maganda sa panahon na ito. Yes, maraming kapatid nang namatay. Nalungkot tayo. Siyempre, namatay sila. Hindi na natin sila makikita sa mundong ito. Hindi natin sila makasama sa mundong ito. Hindi na natin sila makakausap sa mundong ito. Pero sila namatay na Kristiyano. So, meron tayong pag-asa. Magkikita maguli. Pag tayo po ay dumating ng ating Panginoon at kukunin niya lahat ng kanyang mga lagad, dadadali sa langit, magkikita-kita tayo maguli. You will see one another again. It's a grand reunion. Ang malungkot yung mga mahal natin sa buhay na namatay na hindi tapat sa Panginoon o namatay hindi Kristiyano. Hindi na natin sila makikita kahit kailan. So tama po sinabi ng Apostle Paul, pag namatay tayo na Kristiyano, meron malungkot ka. Yun lang po yung natural. Pero hindi ka malungkot na katulad ng isang tao walang pag-asa. It's a temporary loss. It's a temporary grief. Pero pagdating ng panahon kung ikay magiging tapat din, makikita-kita. Naalala po na si Haring David na namatay ang kanyang anak. Yung pangalan niya, Bathsheba. Napagkat yung parusahan ng Diyos sa kanilang ginawa. Nasabi ni David, hindi na siya pwedeng pumunta sa akin, pero pwede akong pumunta sa kanya. Ano yung ibig sabihin ni David? Namatay na siya, hindi ko na siya makikita dito sa mundo ito. Pero later, makikita ko siya. Either pag namatay ni si David, o kung dumating ng Panginoon, then they will see one another again. So it will be a grand reunion sa lahat na namatay na may pag-asa. Unfortunately, the world has no hope. Kung tayo po nasa kalibutan, wala tayo sa karin ng Diyos, wala tayo sa iglesia ng ating Panginoon, hindi tayo Kristiyano,
hindi tayo sumunod sa Ebanghelyo, unfortunately, you have no hope. Wala kang pag-asa. Yun isang malungkot na pangitain. Pupunta ka na walang pag-asa. Isang malungkot na pangitain sa mundong ito kung wala kang pag-asa. Malungkot yun. Halimbawa, wala lang akong pag-asang pumasa. Malungkot yun. Yung prospect na kayo ulit. Dito po sa Efeso, chapter 2, verse 12, ito'y tumutungkol sa mga Gentiles bago sila naging Kristiyano. Yung po mga hindi Kristiyano ay katulad ng mga Gentiles bago sila naging Kristiyano. Sa Ephesians chapter 2, verse 12. Ano lang panahong yun, kayo walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-aasa at walang Diyos sa sanglibutan. Yun ang sitwasyon ng sanglibutan ngayon. They have no hope. Hindi nila alam yan, hindi nila pinapansin. But the truth is, they have no hope. Wala silang pag-asa. Pag walang pag-asa, ano natitira? Fear. Takot. Spiritual pain. Merong kakulangan sa iyong buhay at eternal sorrow sa kamatayan. Alam po niyo, pag namatay yung mga atheist, natatakot sila. They fear. Bakit? Wala silang pag-asa. Bakit yung mga tao ay nagsisuicide, pinapatay ng sarili nila? They have no hope. Alam po ba niyo na mas malaking suicide rate ng mga tao nasa mga first world countries kaysa sa Pilipinas? Because they have no hope. Bakit may mga tao sisira ang bait? Because they have no hope. Ang isang Kristiyano tapat hindi masisira ng bait. Bakit? Meron siyang pag-asa. Ang saan na nasa likod ng kanyang kaisipan, kung magkakaroon ako ng kapigatihan, problema, o sakit na hindi ko na malulunasan sa mundong ito, that's but temporary. Dahil meron akong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Hindi yan natatakot. Kaya nga si Pablo hindi siya natatakot mamatay. Bakit siya natatakot mamatay? And because he has hope. He's very confident for that hope. Sapagkat siya naging tapat sa Diyos. Dito po sa Philippians chapter 1. Ito po ulang babasahin natin. Po. Ito ang si Apostle Paul. Sa Ephesians chapter 1. Ano po? Alam po niyo, sabi niya rito, sapagkat ang mabuhay sa verse 21, sapagkat sagana akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay pakinabang. When you die in Christ, it's gain. It's just gain. When somebody dies in Christ, he gained. Yun ay pakinabang. Ngunit kung ako'y mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabuting pagpapagal sa akin. Ngunit hindi ko alam kung ano nilang aking pipili. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Tingnan nyo. Ibang kaisipan ni Pablo. Kung ako'y mamamatay na, okay lang kasi ako'y pupunta na sa aking Panginoon. In other words, I'll be safe in my Lord. Si Satanas, wala na siyang pag-asa sa akin pag ako'y namatay kay Kristo. I am in the Lord. Sa ating buhay ngayon, pwede ka pang mawala. But when you die, Satan has no hold on you. Hindi ka niya makukuha kay Kristo na ating Panginoon. So, numamatay na po si Apostle Paul sa 2 Timothy. Alam nyo, sa 1 Timothy, nalbilanggo si Pablo, pero napalaya siya. There's a gap between 1 Timothy and 2 Timothy. So, siya nakalaya. Pero sa 2 Timothy, ito na ang panahon ng kanyang pagkamatay. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 6. For sabi rito ni Pablo sa verse 5 kay Timothy, but be watchful in all things,
endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill our ministry. Bakit siya sinasabi yun? Nasabi ni Pablo, for because I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. The time of my death is near, sinasabi ni Pablo. I have fought the good fight. Yun po isang present participle. Ito isang bagay na nagsimula sa ng nakaraan at nagpapatuloy sa kasalukuyan. I have fought the good fight. I have finished the race. Ito pa rin present participle. Ito nagsimula sa nakaraang panahon at nagpapatuloy sa kasalukuyan. Sabi niya, I have kept the faith. Again, past participle. O present participle. Ibig sabihin, ito yung nagsimula sa nakaraan at nagpapatuloy sa panginaharap. Present perfect tense. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Tingnan niya, consistent yan eh. Eagerly wait for him who loved his appearing. So meron siyang confidence because he has hope. Nung namatay ang ating Panginoon sa krus, tayong mga Kristiyano, malaya na tayo sa takot ng kamatayan. Human beings don't like death. That's but nature, natural. But our faith overcomes that fear of distaste for death dahil meron tayong pananampalataya at meron tayong pag-asa. Sabihin, ang isang tao hindi Kristiyano, andun pa rin yung takot ng kamatayan kasi wala siyang pag-asa ng kaligtasan. So, death is a fearful thing. Dito po sa Hebrews chapter 2, 14-15. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at tugo, at siya man ay nakibahagi rin naman sa mga bagay nito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga katidayang Diablo. Ang Diablo ang pinanggalingan ng kamatayan, hindi ang Diyos. Merong tree of life sa halamanan sa Eden. Bakit nilagay ng Diyos kung wala siyang intensyon na tayo mabuhay na magpakailanman? Sino ang naging dahilan ba't nawala tayo doon? Dahil kay Satanas, sinukso niya ang ating mga magulang. So ang kamatayan ay kaaway ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 15, hindi nanggaling sa kanyang kamatayan. At mapalaya sila lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay ay nila ay nasa ilalim ng pagkalipid. We are slaves of fear in death. Pero ngayon hindi na. Bakit? Sapagkat pinalaya na tayo ng ating Panginoon nung siya namatay sa krus. Tinalo niya si Satanas na may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya nga si Satanas po ay nag-iimbita ng mga kasama niya. Bakit? Sapagkat talagang delikado siya. Is being prepared for punishment eternally in hell. Hindi siya yung boss doon. Siya yung unang mapaparusahan doon sa impyerno. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 54-57, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan na walang pagkasira. Ito yung tumutukoy sa ating katawan. Ito yung may kamatay, mabihisan na walang kamatayan, ay mangyayari sa salita na susulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Subalit salamat sa Diyos, nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo na po sila nung kautusan ni Moises, pag nagkasala ka, you are a slave of death. Wala kang pag-asa. Pero dumating ang Panginoon. Pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. Pinalaya rin tayo sa tibo ng kamatayan. Death is swallowed up in victory. So kung tayo po'y nakikinig sa ating aral na ito ngayong gabi, sana pakinggan po natin ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay hindi isang bagay na masama. Ito ang paraan ng Diyos para mapalaya tayo sa
kawalang pag-asa ng buhay na ito. At pagkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero kung tayo mananatili sa kalibutan, wala tayong pag-asa. Huwag sanang umantong tayo sa kalungkutan pag dumating ang kamatayan. Sapagkat sa mga nasa kalibutan, ang kamatayan ay isang kalungkutan dahil wala silang pag-asa. Sa 1 Thessalonians 4:13, ulitin natin mga kapatid, nais namin malaman ninyo tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot, nagkaya ng iba na walang pag-asa. Pagkamatay isang Kristiyano, may kalungkutan doon, pero isang pansamantalang kalungkutan. Sa kabilang banda tayo nagagala. Bakit? Sapagkat ang isang kapatid ay nag-graduate. Wala na siya rito sa lupa. He is graduated from the sorrows, pain, death, sorrow, at siya pumunta sa isang lugar na wala nang kapangyarihan ng mga bagay nito sa kanya. So tayo nalulungkot, yes, pero tayo nagagala. Sapagkat alam natin ng kapatid ay will be in a safe place, waiting for Christ, katulad natin, na hindi pa namatay. Kaya yun dahil sapagkat tayo may pag-asa. But there is no hope in sin. Walang pag-asa sa kasalanan. Ang dakilang manloloko si Satanas, pinakikita niya yung kasalanan ay maganda. Pinakikita niya yung kasalanan ay may pag-asa, when in reality, there is no hope in sin. Walang pag-asa sa kamatayan. Dito sa Romans 6:23, tingnan nyo ang pagkakaiba ng buhay na walang hanggan at ang eternal death. Dito sa basahin natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang impyerno, ito is eternal death or eternal separation from God. Ang buhay na walang hanggan ay eternal fellowship with God in heaven for eternity. Doon din makikita ang definition ng buhay na walang hanggan. Huwag natin ipilit ang maling concept na di mo mapapatunayan. Eternal life is the opposite of eternal death. Yung bang nasa impyerno, wala silang immortality. Immortal sila, di man sila mamamatay. Andun lang sila. They will exist for eternity. Kaya lang sa kaparusahan. At hiwalay sa Diyos. Pero pag tayo nasa Panginoon, we will have immortality. Hindi rin tayo mamamatay, but we will be with God. Eternal life in heaven. Alam po niyo ang gano'ng kaganda yung langit, mga kapatid, at gano'ng kasagwa yung impyerno. It's complete opposite. Gano'ng kagandang langit, gano'ng kapangit ang impyerno. Dito po sa John, ako mas gusto kong basahin ito palagi. Yun ang ulit-ulit ko, kilala niyo ako, sa English. So John chapter 14, verses 1 to 4. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Saan siya pumunta sa langit? In my Father's house are many mansions. Pagka inisip natin sa Antag Mansion, that's a very nice place. It's an expensive place. It's a very nice place. It's a big place. Yan ang langit. That's our home. That's our real home in heaven. Ang mga tahanan natin sa lupa, pasamantala lang yan. Pagkaan natin, there is no hope in sin. Bakit tayo mananatili sa kasalanan? There is a way na binigay sa atin ng Diyos para makalaya tayo sa kasalanan. So we'll be freed from the power of sin.
Ang ating Panginoon bago siya magkat sa langit, ang sabi niya, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapat ng di sumasampalataya ay parusahan. Mahirap bang gawin yun? Mahirap bang sumampalataya sa isang katotohanan na pinatunayan at napatunayan? Mahirap ba tayo mailubog sa tubig? Hindi. Pero bakit tayo natin gawin? Mas marami pang bagay ginagawa ng tao na walang kabuluhan pero nagpapahirap sila at namamatay pa sa isang bagay na walang kabuluhan. Hindi ka naman minamalit pero hindi rin ako believe doon sa kailang misplaced focus. May mga tao umakit sa Mount Everest. Mahirap yun. That's very challenging. Akitin mo 29,000 feet. May nakarating sa taas. Yes, marami na. Meron din namatay. For what? Para saan? Sabi ng mga para kay? Sabi ng sila, nada. For nothing. Pagbaba mo sa Mount Everest, anong napala mo? Wala. Napakahirap gawin no. It requires preparation, practice, training. Pero sabihin ng Panginoon ang sumasampalataya at maboto sa maliligtas, ba't natin ginagawa? Ang ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. And that will, kung ganun ka, there is a kabayaran niya. You'll face the consequence because there is no hope in sin. The gospel is hope. The gospel is joy and gladness because we have hope. Sin, sorrow because there is no hope. Our hope of salvation ay nasa ating Panginoon. Ito yung buhay na walang God, eternal life, and eternal glory with God. Tayo maging katulad ng Diyos. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ano pipiliin natin? Sa panahon na ito, sino nahihirapan? Ang mga Kristiyano? Yes, physically yes. But they have a defense for the despair. Bakit? Because they have hope. Mamatay man tayo sa COVID, hindi naman sa gusto na natin mamatay o inahanap natin ng ating kamatayan. No. Pero mamatay man tayo, that's okay. Pagkat tayo may pag-asa. On the other hand, sa lahat na namatay sa COVID, majority hindi sila Kristiyano. That's sad. It is already sad na sila namatay. And it's doubly sad because they died without hope. Ano pipiliin natin? Nakamatayan. So we live in hope. Pag Kristiyano tayo, we are living in hope. Because God promised na kapag tayo sumunod sa Kanya, we will have that hope. At dahil sa sinungaling, God will fulfill the hope. So we live in hope. Ang sanglibutan, they live without hope. Anong pipiliin natin mga kapatid? Meron po Sister Jigs Alwala po. She shared na po niya kanyang paborito talata. Mabasahin natin sa Isaiah chapter 55 verse 11. Ito po mababasa natin. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. So, lahat ng lumalabas sa bibig ng Diyos ay ginagagampanan o nangyayari. So, sabi ng Panginoon, there is a hope, then there is a hope. And God will fulfill that hope. Ano po ba yung tinuturo sa atin ng pandemyang ito? The lesson that nothing in this world is permanent. Nothing in this world is that important. Naranasan natin nung kasagsagan ng lockdown, nung wala ka mabibili,
wala kang mabibili. Kaya pera nga, wala kang mabibili. Nakikita mo yung stat ng grocery, walang laman. Then your money is useless, worthless. May pera ka, wala kang mabibili. Kahit yung pinakamayamang tao sa panahon na, wala rin siyang mabibili. So what's the worth? Kung tayo yun lang ang ating iniisip na importante. No, it's not. It's important dahil kailangan natin sa exchange, pero not really important dahil hindi naman natin dadalhin yung mga sa ating kamatayan. Ano dadalhin natin? The hope of eternal life kung tayo mga Kristiyano. So huwag tayo magulimihala sa panahon na ito. Yes, we will feel the effect of this pandemic. Yes, dahil nandito tayo sa mundo. Tatandaan natin, God is with us. True is the hope na ibinigay sa atin. So sana po ito makatulong po sa atin, mga kapatid. Iniimbita natin, we invite those na hindi mga Kristiyano that you begin to live your life with hope, contrary to your present life na walang pag-asa. Or deceiving yourself na may pag-asa kayo, pa in the end, wala naman kayo pag-asa. Samantala kung tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, we have hope. Definitely. And God will fulfill that hope. On the last day, pag dumating ang ating Panginoon, for the second and the last time, at dadalhin niya tayo sa langit. At siya kung walang pag-asa, ay dadalhin niya sa impyerno. What will you choose? So ito po ang ating lesson sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Dito, tingnan po natin ang mga bumati. Aljan Ocampo, good evening po. June Bautista, good evening everyone. Leonita Torreliza, Naibag Arabi, Kadakaywamin, Kakabsat. Ibig sabihin yan, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Kanya. Dati kakabsat ako ng kakabsat at hindi ko alam pagkakaroon ng kakabsat at kapsat. Pero si kapatid na Dennis Yusel, sinabi niya, Brad, pag singular, kapsat, kapatid. Pag kakapsat kanya, mga kapatid. Ang kasama naman, kakaduan niya kanya. Eh, paano kung tatlo kayo kako? Yun lang talaga salita, kakadua, kasama eh. Sabi niya, tapos si Cherry Lozano Lopez, Maya Pabengi po, Kamampangan po yan. Sabi niya, magandang gabi po kanya. Dalawa lang langwa yata sa Pilipinas na meron po eh. Ilocano, wala silang po ah. Sa Cebuano, wala rin silang po. Sa Ilonggo, wala rin silang po. Sa mga Muslim, wala rin silang po. Yung may dalawa lang may po. Yung Tagalog at Kapampangan, sabi yata, Bicol din yata. Pero hindi ako sure doon. Kaya alam ko lang, dalawa eh. Tagalog, tsaka meron po. Luciano Luciano, good evening po sa lahat na nakikinig. God bless po sa atin lahat. Cristina Takbad, good evening po. Maricel Santos Tibagos, watching na po. Maricel Santos Tibagos, Mayla Puntala, noon tayo sis. Kanya. Dahil mayroon pa sinabi yung mga pangalan. Medico Campo, Medico Kanono, Maya Pabengi po, kaya Katamongan, Manalbe. Magandang gabi po sa ating lahat na nanonood. Kanya. Meron ang binanggit si brother at sister Marcel na nag-iimbita. Melinda Dison Celis, Maya Pabengi po, brother Lordy. Kampangan din yan, magandang gabi po, brother Lordy kanya. Edna Delfino Villamayor, magandang gabi po sa lahat. Christine Takman, amin po. Mayla Putalan, sige sumayang nanood. Malay Dison, ito po ang aming kapatid na babae. Kagisa, magandang gabi po. Consuelo Castellon, good evening everyone from Sarangani Province. O kababayan po nito ni Senator Manny Pacquiao. Larry Gatchalian, magandang gabi po sa lahat. Desi Gumpad, kung ito po ay Mrs. po ni Brother Roddy Gumpad, kumare ko po ito. Alan, basta si Alan, kaganon lang. Wala akong tanong. So, alam niyo, pag walang tanong, sana po yung mga may makikinig dito sa ating pangangaral na ito, magsimula po tayong sisipin natin ang buhay natin. Kasi lalo po sa panahon na ito, wala magkwenteng buhay. Ang daling namamatay.
Ito lang po ang panahon sa buong buhay ko na marami ko nakitang namatay, nakikilala ko. Kapatid, di kapatid sa pananampalataya, napakarami. Mula 2020 hanggang 2021, ang daming nawala. So, ibig sabihin, pag alam nyo, pagka nagkasakit ka ng malubha, tulad ko, 2 beses yun eh. Ay yung last, ako po yung nagkaroon ng Stevens-Johnson syndrome, muntik na ako namatay. Doon mo makikita na ang buhay natin parang tali lang at sinulid. Anytime pwede maputol. Eh pag naputol, ano na? Pero kung Kristiyano tayo, wala lang tayo sa mundo, pero tayo nasa ating Panginoon. Ray Babes Kapili, good evening po kayo. Maraming salamat po sa lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nakasahan po natin sa ating pag-aaral po sa gabi ito. Patuloy po tayo. Malungkot po sa Pampanga po, nagpapatuloy po yung pagbabawal sa pagkakatipon dahil nga po sa malubhang kalagayan ng pagdami po ng mga kaso ng COVID sa probinsyang ito. Dahil ang Pampanga po ay maliit na probinsya pero maraming tao. Napakaraming tao dito. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabi dito. Check ko lang po ang aking cellphone kung may tanong. Kasi minsan, dito po sa laptop, may lumalabas na hindi lumalabas yung ibang tanong. Kaya parang wala naman po. Ganoon lang. Wala lang. Yun lang po ang tanong. I-check ko lang po. Wala. Okay. So tayo po ay pasamantalang magtatapos sa gabi ito. At sana po ilobin ng Panginoon na tayo po ay magpatuloy bukas hanggang linggo. Ano po? So tayo po ay manalangin. Ang mga banal, kayo po ay buong pusong nagpapasalamat sa pag-asa na inyong binigay sa amin nang kami sumunod sa inyong ebanghelyo at nagpapatuloy na mamuhay ay sa kayong kalooban ng Diyos. Nakikita namin namang kapigatihan na nandito sa mundong ito, ang kahirapan at ang sakit at kamatayan at kalungkutan namin nararanasan. Pero kami amay naghihintay sa pagdating ng aming Panginoon na magpapahinto sa mga bagay na ito. Lahat ng mga bagay para magiging bago sa langit na pawang bubuting bagay ang aming maranasan na kasama kayo magpakailanman. Ama, kami po ay nasa sitwasyon pa rin, maaari kami mawala sa ng pag-asang iyo. Naway ang iyong salita ang magpapatibay sa aming pananampalataya upang ang aming pag-asa manatili sa amin ng Diyos. Ilayo mo kami sa tukso upang huwag kayong mahiwalay sa inyo. Dinadalayan po namin ang mga kapatid na nasa balig ng karamdaman at sana bigyan niyo po ng kalunasan sa kanilang mga sakit o gawin niyo ang makakabuti para sa Lord Diyos. Kami nagtitiwala sa inyong dakilang karunungan. Sa kasalukuyan po ay isang kapatid na pumapasok po sa aming kaisipan, si kapatid Nathan Kahigas na kasalukuyang nagkikipaglaban po sa inyong buhay. Sana po ay siya tulungan niya at gumaling. Lahat po ng mga kapatid na dumadanas ng kapigatihan sa panahon na ito, nawa sila maging matatag sapagkat sila may pag-asa na ipinangako niyo sa amin lahat. Naway bigyan niyo kami ng karagdagan ng buhay sa kinabukasan at magpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo. Dinadalangin din po na yung mga aming namamahala sa amin, O Diyos. Sana ay mayroon silang karunungan upang gawin lamang nila makakabuti para sa amin. At ang mga bagay tayo may hinihingi, nakilang pangalan ng Kristo. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. Bukas tayo po ay pagsama-sama muli sa ating pag-aaral kung lulubin ng Panginoon. Stay safe.